Magandang umaga po, Manong Ted, at magandang umaga po, DJ Chacha, at magandang umaga po sa lahat po na nakikinig po sa inyo. Salamat po sa panayam ngayong umaga. Attorney, linawin lang natin, ano po ba nangyari nung second day nung payout? Kasi merong mga reklamo tayo nakita nung April 25. Opo, nung April 24 po, Friday, DJ Chacha, ang ang ginawa po kasi natin, diretso ang pasok sa LTO. Mm. Kung matatandaan po, kaya po humaba yung pila dito sa may East Avenue. Tapos hindi na po namin makontrol kung sino po yung mga pumapasok because may pasok din po ang LTO at that time. So nung second day po, ang ginawa po natin, ang start po ng ating pong entrance ay dito po sa gate ng LTFRB sa may East Avenue, yung maliit. So meron po kasi kaming metal detector doon para din po for the safety as suggested by Coast Guard po na nag-provide po sa amin ng tulong. Doon po namin pinapasok muna. Doon papasok lahat po ng pupunta sa LTO. So yung kaya ang naging pila po nung second day dito po sa May Magalang. Pero humaba po yung pila, DJ Chacha, kasi po nung umaga, madaling araw pa lang po nandun na po yung mga ating mga kapatid na taxi drivers. Mhm. Pero nung nabuksan na po natin, tuloy-tuloy na po. Nawala naman po yung pila kasi ang ginawa po natin from LTFRB, papasok po sa LTO, tapos sa LTO po hindi po diretso kung doon sa kung saan ang payout. Naghanap po muna tayo kung saan makakaupo po muna ang ating mga taxi drivers. So meron po doon sa may entrance, meron pong upuan doon. Tapos meron din po sa may bandang chapel ng LTO bago po makarating po doon sa may payout sites. Oo. So, linawin natin, attorney. Nung first day, okay, klaro. Nung second day po nagkaroon ng commotion. May mga sumbong po kasi yung ilang taxi drivers. Ang sabi po nila, meron daw sumisingit sa gitna daw po ng pila. Meron nagugulat daw sila, meron mga ipinatatawag na pangalan. Saan po ba nagka-problema? Crowd management or dun sa master list ng tatanggap po ng tulong? DJ Chacha, nung first day po, doon po may master list. Mayroon po Okay. tayong identified na 700 taxi drivers. Ito Mhm. po yung mga sinabmit na pangalan ng mga taxi operators po. So yun po, pagka ikaw ay nandoon sa master list, talagang doon makakapasok ka po agad doon sa may LTFRB. Kasi dalawa po ang payout sites natin nung first day. Isa po doon sa LTFRB East Avenue, yung pangalawa po yung sa LTO. Yung sa LTO po, yung po walang listahan po doon. Doon po right there and there we will verify kung nakatanggap na po yung taxi drivers or yung sasakyan na kanyang i-declare na minamaneho. Pag wala po parehas yun, at nakita namin na may franchise, doon po babayaran. So nung second day po, wala na pong master list. Dahil natapos po yung 700 DJ Chacha, Mhm. wala na pong master list nung second day po. Kaya Mhm. tuloy na papasok po lahat. Okay, pero nung second day po, kasi 'di ba sabi niyo 1,000 po yung mga drivers na nabigyan? Sa total na dalawang araw po ba yun? So kung naka 700 po kayo ng April 24, ito po mga nagrereklamo dun sa second day na sinasabi niyo pong wala sa master list. Bakit po ganoon? Bakit nakapila pa rin sila? Hindi po nila alam na hindi sila kasama sa mabibigyan? Pumila na lang po sila talaga doon po sa In, bigayan ng ayuda? hindi po 1,000, DJ Chacha. Nung first day po, naka 3,000 po tayo. Ayan, para malinaw po. So 700, yung 700 po natapos, tapos around 2423 na wala po sa master list ang ating pong na-accommodate. Nung second day po, tayo po ay naka 5,400. Tayo po ay naka 5,400. Ito po wala na pong master list lahat nung second day. Sir, bakit po tayo nagbigay ng wala sa master list? Wala po bang proper coordination para hindi nagkagulo yung sistema ng pamimigay ng ayuda? We understand naman po na talagang marami pong drivers ang hihingi ng tulong at siguradong meron din talagang pupunta doon na wala sa master list. Pero bago po sana nagkaroon ng bigayan ng ayuda, hindi po ba nagkaroon ng proper information dissemination doon sa mga drivers po natin? DJ Chacha, kasi nagsimula po tayong magbigay ng ayuda, ng fuel subsidy March 24, 25. Hiningi po natin, admittedly naman po, tulad ng laging sinasabi rin po namin, wala po kaming listahan ng drivers. What we have is list of operators.
So since nag-start po kami ng fuel subsidy, hinihingi po namin sa mga operators, give us the name of your drivers. Give us the name of your drivers. Kasi ang gusto po natin dyan, e-wallet. Meron naman pong mga nag-submit at meron naman po tayong na-transferan nabigyan ng fuel subsidy through their GCash as submitted by their operators na-verify din po ng GCash. Pero hindi po kasi dumadami, DJ Chacha, at nakikita po natin na maraming nagsasabi na wala pa po silang natatanggap na fuel subsidy. That is why po under the leadership of Secretary Banoy po at ni Chairman Vigor, nag-decide po kami na magkaroon ng cash payout. Yung cash payout po na yun, doon po magve-verify, doon po isasabit yung dokumento, and we made sure po na bago po umalis po yung taxi drivers na pumunta po, ay meron na po siyang matatanggap na po niya yung kanyang fuel subsidy provided po na talagang siya po ay qualified. Actually, in all fairness naman, slight commotion naman po yung nangyari. Pero ang tanong po ngayon, kamusta sir? Lahat ba ng pumila na wala sa master list, nabigyan po ba ng ayuda? Especially yung mga nakapag-present po ng patunay na sila po ang taxi drivers. At kamusta na po yung master list natin ngayon? Maayos na po ba? Opo, lahat po ng pumila nung first day and second day po ay nabigyan po. In fact, nung second day po, tumagal po tayo ng until 9 p.m. ng gabi. Yung master list po, ito na po, dahil nag-submit na po sila kung anong minamaneho nila, sino ang operator nila, this would be the start po that we will do the list ng drivers. At we will make sure po na hindi po madodoble yung mabibigyan dahil ang due to budget constraint po, 1:1 lang po kasi tayo ngayon, DJ Chacha. One vehicle, one driver po. So this is for Metro Manila, maayos na po yung master list natin. Ilan po yung total drivers po na nabigyan ng tulong? Kasi kung magkakaroon man ng second round ng pamimigay ng ayuda, at least mas maayos na po yung magiging sistema kasi maayos na po ang listahan nyo sa ngayon. Opo. Ano po, DJ Chacha, nung bago po kami magsimula nung Friday, meron pa po kaming around 15,000 na drivers ang target po natin dito sa Metro Manila. So naka 8,300 po kami. So yung 7,000 pong natitira, we will schedule another round of payout po. But this time po, ang ginukulit po ulit namin ang ating mga operators ng taxi na mag-submit po ng pangalan po sa amin para po ang magawa po natin, katulad po nung first day na meron tayong master list kung sino po yung makakatanggap. Oo, pero sa ngayon wala pa po yung date na yon kung kailan ang susunod na bigayan. Wala pa po. We will finalize it within until tomorrow po, DJ Chacha. And then we will announce and we'll do a proper information dissemination po. Okay. Saan po galing sir ang funding dito, sir? Manong Ted, sa 2.5 billion fuel subsidy na 2025 GAA po. And then dito po, ano po ang bilang talaga na target po ng ahensya para makatanggap nito sa mga taxi drivers, sir? Sa taxi drivers po, buong Pilipinas po, Manong Ted, 47,800 plus po ang atin pong na-identify na meron pong prangkisa. So ang 47 plus 47 drivers po. Kasi meron din po makukuha ang operator, meron po makukuha ang driver. Okay, so dito ho kayo muna nagsimula po sa Metro Manila, Director. Hindi po, Manong Ted. Nung Friday, nagkaroon din po ng cash payout sa Region 6 and Region 11 po, Manong Ted. Okay, sige. So ito hong ating pinag-uusapan nga ngayon, itong nangyari po dyan sa LTFRB, LTO compound, ano po. So basically sir, ang target po ninyo for Metro Manila, ilan po na mga taxi drivers and operators po? Ano ba ang bilang po natin na may franchise? Dito po, 23,000 yan, Manong Ted. 22,000 po.
nabigyan na po natin yung 6 to 7,000 Manong Ted. So may based on record po, meron pa po tayong hindi nabibigyan na 15,000. So nung Friday, Saturday, naka 8,000 po tayo. So may mga kulang-kulang 7,000 po, Manong Ted. Okay, and then ito hong mga taxi operators na ito, as in, ang kanilang updated po ang kanilang mga prangkisa at sila mismo, yung operator mismo, ang nagbigay ng pangalan ng driver. Meron pong ganun, yes po, Manong Ted. Katulad po rin sinabi ko, Manong Ted, meron po tayong 5,000, 6,000 na na-transferan sa na nabigyan po through their e-wallet. The names of those drivers was submitted to us by their operators po. Oo. Pero nung Friday, Saturday po, meron po tayong form na na kailangan i-submit po nung taxi drivers. It's a certification from their operators na sila po talaga yung drivers. Ayun, okay. Sige po. So dito po ang ating pong cross-checking para wala pong fraud o wala pong duplication. Kinakailangan yung mismong operator ang mag-certify sa driver na ito nga yung driver ko. Meron ho ba pakakataon na dalawa yung driver sa bawat unit? Meron po, Manong Ted. Meron po akong personal na nakausap po noong pong Sabado. Nung Friday po kasi, meron pong nagpunta sa amin, may dalang certification at yung plate, kung ano yung plate number po na kanyang minamaneho. Nung Saturday po, may pumunta po na driver claiming na he is the driver of that same vehicle po. So hindi po natin inallow na makabigyan po yung ating kapatid na taxi driver na nagpunta nung Sabado. Okay, paano po din naman po yung driver na, operator na driver pa? Doon po tayo lagi sa mas malaki, Manong Ted, kasi ang operator po ng taxi is 2,000. Ang driver po ay 5,000. So mayroon na rin pong pumunta ng ganyan, nagsabi, pinasok po namin siya as driver po. Okay. Kasi po, di ho ba, meron po ding mga, ang units po ay iisa lang, di ba? May mga ganun pong binigyan ng dati ng franchise eh. Meron po, marami po, Manong Ted. Oh, yun nga. So, paano po yun? Isa lang ang kanya matatanggap na ayuda. Opo, Manong Ted. Opo. Okay, sige. So, sir, kung ito po ay nasimulan na in Metro Manila or even in Iloilo ho ba sa Region 6, paano po yung ibang mga lugar pa? Maging dito po, halimbawa sa Angeles, Pampanga, may mga taxi din. Yung mga mas malalapit mo na mga lugar. Opo. Yun po, Manong Ted, kinakausap pa rin po natin ang kanilang mga operators na mag-submit mo ng pangalan. Pero kung bibigyan namin sila ng hanggang siguro po Wednesday pag-submit. Pag wala po, we will do a cash payout po doon sa mga regions na 'yon. Okay, budget po, availability po ng pera. Meron pa ho bang pera dito po sa 2.5 billion na subsidy ito per GAA? Meron pa po, Manong Ted, out of the 2.5 billion po as of Friday po, as of Saturday po, nailabas na po natin around 1,450,000,000 po. So meron pa po tayong budget. At dito po sa taxi driver, meron pa po talagang hindi nababayaran. Opo. Nabibigyan. Doon po sa management ng actual na payout na ito, ilan ho ba ang tauhan ng LTFRB na humaharap doon sa claimant? Kasi nga po, ang ating pinag-uusapan dito ay yung order, no? Yung crowd control, including po yung actual time and motion study nang sa ganun po, hindi naman pipila tapos hindi pala kakayanin po sa araw na iyon. Kamusta po yon? Opo. Nagkaroon po tayo ng bawat table po na nagpa-process ng payout. 2, 3, 4. 6 po na personnel ng LTFRB ang bawat table po ng payout. And then last Saturday we did what? 8 table po ang nagpa-process po ng payout. Nag-time and motion po kami. It would take 3 to 5 minutes po bawat beneficiaryo po yung time and motion. Okay, and then yung nga po, no, yung crowd control nang sa ganun po, walang iringan, walang singitan, etc. para po yung lessons nung pagkukulang ng DSWD sa Quezon Circle hindi na po maulit pa sa 50 payout center ninyo, Direktor. Opo. Kaya po, Manong Ted, nagpapasalamat po kami sa Philippine Coast Guard po kasi nagpadala po sila ng 40 to 50 personnel po na tumulong po sa amin sa crowd control. We also coordinated po sa police po, ating kapulisan po dito po sa Barangay Pinyahan
And then we also coordinated po sa Quezon City, Red Cross para po mag-provide po ng medical assistance to those who will need it po. Okay, very good. Sige sir, so kailan po ang next payout sir at saang mga lugar? Manunted, we will finalize tomorrow po yung pong ating pong schedule ng payout. Then we will inform po ang inyong opisina po, Manunted. Okay, sige po. Kaya nga po kami po'y lubos na nagpapasalamat po sa inyo, sa DOTR, sa pagpayag po sa panayam na ito para maging katuwang niyo po kami para po doon sa tamang informasyon tungkol po sa ayudang ito na nanggagaling sa DOTR LTFRB. Salamat po na marami, Direktor. Maraming salamat po, Manunted, at talaga pong sana po nagpapasalamat na po ako dahil alam ko po tutulungan niyo po kami na ipabalita sa ating mga kapatid sa transportasyon po pagka po kami ay merong payout po ulit. Po, salamat po na marami muli sa inyo po. Si Attorney Greg Pua, isa po sa mga board members po ng LTFRB, and I think siya rin yata ang Executive Director ngayon ng naturang bureau. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.